Maging ang mga kaklase at guro ng dalagitang brutal na pinatay sa Lapu-Lapu City, hindi napigil ang emosyon sa sinapit na biktima. Ang pabuya sa ikadarakip ng mga salarin itinaas na sa 1.6 million pesos. Bahagi ng klaseng ito si Christine Lee Silawan ng grade 9 student na natagpo ang patay sa bakanteng lote sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kalapit ng dating inuupuan ng dalagita, ang pwesto ng kaklase niyang si Alaika. Dili niya deserve ang nahitabo niya ba? Dili kayo ma, pero ba't good kay classmate? Ba't good ma? Di rin malilimutan si Christine ng mga guro sa Maribago National High School. Unexpected gid baya iyang hitabo niya, as in grabe sad kaayo ako sa giingnan niya kanang before ta mag-start sa class kanang mo-offer lang tag kanang prayer niya ba para sad sa iyang kanang kalag. Nagtulong-tulong ang mga guro at estudyante para makapagbigay ng tulong sa nagluluksang pamilya ni Christine. Ayon sa Medical Legal Officer ng PNP Crime Laboratory, metikuloso ang ginawang pagpatay ng mga salari. Bukod sa kinayod na mukha ng biktima, nawawala rin ang kanyang dila at lalamunan. Siguro ginawa to conceal the identity of the victim. Parang sanay na raw ang nasa likod ng krimen. Posible rin may ginamit na kemikal para mabilis makuha ang bahagi ng katawan ni Christine. Umabot na sa 1.6 million pesos ang alok na reward money ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng pribadong individual para sa ikadarakip ng mga nasa likod ng krimen. We're hoping we can catch him alive. He will not fight with us. He will let him surrender so that he can face the public, the query of the people. How did it happen? Why did he do it? Si Pangulong Duterte kinunde na rin ang brutal ng krimen. Pinunan niya ang mga menor de edad na nabibiktima ng panggagahasa. Handa naman ang Integrated Bar of the Philippines sa Cebu na magbigay ng legal service para usigin at mapanagot sa krimen ng mga sangkot. James Agustin, GMA News.